Alam mo ba na ang pesting damo na pilit mong binubunot sa iyong bakuran ay ibinebenta ng libu-libong piso sa ibang bansa bilang isang luxury superfood? Ang itinuturing nating dumi sa kalsada, ginto kong ituri ng mga eksperto. Sa bidyong ito ay kikilalanin natin ang 10 damong gubat na baka tumutubo sa iyong bakuran ngunit hindi mo alam na kinakain pala at mahal na ibinebenta sa ibang mga bansa. Sa ating paglalakad sa araw-araw, madalas nating tinatapak-tapakan ang itinuturing nating peste sa ating mga bakuran. Mga damong pilit nating binubunot dahil nakakasira umano sa ganda ng ating mga halaman. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang mga damong ito ay tinaguri ang green gold sa ibang mga bansa. Narito ang 10 karaniwang damo kung ituring na hindi lang basta pampalipas gutom, kundi mga superfood na may kakayahang baguhin ang iyong kalusugan at ang iyong pananaw sa kalikasan. Pansit-pansitan. Hindi lang ito basta palamuti sa paso. Ang Peperomia pellucida ay mayaman sa flavonoids at tannins. Sa tradisyonal na medisina, ginagamit ito bilang analgesic at anti-inflammatory. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito sa pagpapababa ng serum uric acid levels na pangunahing sanhi ng rayuma at gout. Mainam itong gawing salad o kaya naman ihalo sa mga lutuin bilang gulay. Sa labas ng bansa, binebenta ito bilang shiny bash extract sa anyo ng tincture. Colitis o native spinach. Ito ang ating lokal na amaranth. Habang ang kale ay mahal sa supermarkets, ang colitis ay libre lang sa tabi-tabi. Nagtataglay ito ng mas mataas na konsentrasyon ng vitamin K, iron at vitamin A kumpara sa regular na spinach. Ito ay heart healthy dahil sa taglay nitong phytosterols na tumutulong sa pagpapababa ng ating kolesterol. Tino-tino o wild crown cherry na mayroong scientific name na Physalis angulata. Itinuturing itong peste sa mga palayan at taniman ng mais. Nakabalot ang prutas nito sa isang parang lantern o papel na balat. Kapag hinog na, ang loob nito ay kulay dilaw at may matamis-asim na lasa. Ang pinsan nitong golden berry ay ibinebenta ng napakamahal sa mga healthy lifestyle store sa Manila at abroad. Ang tino-tino ay punong-puno ng physalins na ayon sa mga pag-aaral ay may anti-cancer at immunomodulatory properties na nagpapalakas ng immune system. Mayaman din ito sa vitamin C na higit pa sa nakukuha sa ilang citrus fruits. Maaari itong kainin ng hilaw kapag hinog na, gawing jam o isama sa mga salad para sa isang exotic na twist. Alugbati o Malabar spinach. Hindi ito tunay na spinach, kundi isang Basilaceous vine. Ang mapulang tangkay nito ay puno ng anthocyanins, isang malakas na antioxidant na lumalaban sa oxidative stress. Mabisa rin itong source ng soluble fiber para sa maayos na panunaw. Pako o fiddlehead fern. Ang halamang ito ay hindi basta-basta tumutubo sa maruming lugar. Kaya naman kung mayroon ito sa isang lugar, sinyalis ito na malinis ang ecosystem. Puno ito ng manganese at copper na mahalaga sa bone metabolism. Sa Japan at Korea, itinuturing itong gourmet vegetable na may mataas na presyo. Takip kohol o goto kola. Ang herb of longevity. Ang hugis nito na parang utak ay simbolo ng kanyang pangunahing gamit. Kilala bilang Centella asiatica, ito ay napatunayang nakakatulong sa collagen synthesis o anti-aging at pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo sa utak. Gamit na gamit ito sa mga luxury Korean skincare brands. Tumutubo ito sa mga lugar na humasa-masa at ginagawa itong tsaa at supplement para makuha ang benepisyo nito. Sisiw-sisiwan o tawa-tawa.
Dati ay binabaliwala ang halamang ito, pero napatunayan ang halaga noong panahon ng pagtaas ng kaso ng dengue. Ang Euphorbia herta ay may compounds na nakakatulong sa produksyon ng platelets. Hindi ito direktang pamatay ng virus, kundi taga-suporta ng immune system ng katawan. Kulasiman o porcelain. Ito ang makatas na damo na may maliliit na dilaw na bulaklak. Madalas itong tumutubo sa mga gilid ng paso o bitak na semento. Itinuturing itong vegan omega-3 source. Sa katunayan, ang kulasiman ang may pinakamataas na omega-3 fatty acid sa lahat ng uri ng leafy green vegetables. Puno rin ito ng vitamin E at vitamin C. Masarap itong isahog sa ginisang munggo o gawing salad. Saluyot. Ang paboritong gulay ng mga Ilocano. Kapag niluto, ito ay madulas o mucilaginous. Ang madulas na texture na iyon ay puno ng polysaccharides na nagpoprotekta sa lining ng ating mga tiyan laban sa ulcers. Talinum. Madalas itong tumutubo sa mga paso o sa gilid ng mga pader. Kilala ito sa maliliit at kulay pink na bulaklak at makatas na mga dahon. Marami ang nag-aakala na palamuti lang ito. Pero ito ay isang powerhouse of nutrition. Ang talinum ay mayaman sa vitamin A, C at iron. Sa South America at West Africa, ginagamit ito bilang pampalakas ng katawan at pampataas ng bilang ng red blood cells dahil sa taglay nitong mucilage. Nakakatulong din ito sa pag-detox ng colon at pagpapalambot ng dumi. Masarap itong isahog sa sinigang o ginisang gulay bilang alternatibo sa kangkong o spinach. Bagamat ang mga halamang ito ay punong-puno ng nutrisyon, mahalagang tandaan na ang bidyong ito ay para sa inyong kaalaman lamang. Hindi nito layuning palitan ang payo ng inyong mga doktor. Bago subukan ang anumang herbal treatment, siguraduhing malinis ang pinagpunan ng halaman at kumonsulta sa eksperto, lalo na kung kayo ay buntis o may iniinom na maintenance na gamot. Ang kayamanan ay wala sa kapal ng pitaka, kundi nasa talas ng ating mga mata sa pagkilala sa biyayang binigay ng may kapal. Alin sa mga ito ang natikman mo na? At ano ang masasabi mo sa mga halamang nabanggit namin? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.